driver di umano ito ni Zaldico. Ba? Ako nga, sabi ko, pagkatapos kong panuurin itong driver ni Zaldico sa kanyang statement, sana naman lumantad itong si Zaldico o magpalabas man lang ng video si Zaldico na patotohanan niya ang mga 18 ex-Marines at itong driver o si Orly Gutesa. Ay pinatotohanan na ni Zaldico itong si Orly Gutesa, di ba? O kung maalala natin. Pero meron pa kasing ibang mga lumantad na dapat i-confirm ni Zaldico na ito ay lahat ng totoo. Di ba? O, para ma-solve na natin ang problema ng bansa natin. O, eto, without further ado, okay, bago muna natin i-play yung video na yan, paki-like, paki-share itong video na ito ha, at i-subscribe ang Don Mar TV para updated kayo lagi. Ito, panoorin natin. Driver ako ni Boss Saldi. So, ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro, 3 beses sa isang linggo. Imagine that one ha. 3 beses sa isang linggo. Imagine that one ha. Ganun po kabilis ang korupsyon sa Pilipinas. Sa isang linggo ha. Mali-maleta pong hinahatid itong mga pera na ito. Di ba kung makikita ninyo yung picture na sabi ng mga 18 ex-Marines, kasama ito, na yung isang picture doon na ebidensya ay bahay raw yun ni Stella Kimbo. Tapos, kumakalat sa social media na nandoon po yung bike ni Stella Kimbo na merong picture siya na gumamit siya doon sa bike na yun. Okay? Pero, social media yun. Sino kayang nag-post no? Nakita ko lang yun ha. It's yet to confirm kung merong forensic ha, talagang malalaman natin yun kung yun AI ba yun o totoo ba yun, no? Pero nakita natin yun. Dapat si Stella Kimbo ay lumabas na rin at depensahan niya ang kanyang sarili. Okay? So, 3 beses sa isang linggo sila naghahatid ng pera. Ganun po kabilis ang korupsyon. Dinadala namin yung mali-malitang tira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din. Imagine ha, nabanggit niya ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Nagdi-deliver sila. Hindi ko rin maiintindihan si Lacson. Hanggang ngayon hindi niya mapatawag sa Blue Ribbon Committee. Di ba hindi niya mapatawag? Ay nako. Ako doon sa Guado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Stella Kimbo. Siya na mismo nagsabi ha. Bahay ni Stella Kimbo, nag-deliver sila. Ayun ang umusga, nagsisinungaling ba ito? Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Hala. Kaya pala, ito lang yung na-observe ko. Kaya pala, nagdududa ang taong bayan na si Trillanes ayaw bumanat sa Administrasyong Marcos. Kasi, ayon dito sa driver ni Zaldico, tumatanggap rin pala ng maleta. Ayan! Trillanes, ipagtanggol mong sarili mo dito. Yun po yung participation ko bilang driver ni Colonel Zaldico. Yung kay Trillanes po, anong dineliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. Yung kay Trillanes, paper bag ang dineliver ha? At ang ang paper bag daw, 2 to 3 million ba yan? O ang laman? nagdala po doon ay iini boss na si Mark Tiksay. Ba't alam niyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipolo. Dahil bago namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada. Alam nyo, sa totoo lang, ang sarap-sarap ng buhay nila, no? Magbibilang lang sila ng pera. Tapos ang ganda-ganda ng mga relo at mga sasakyan. Samantalang tayong mga Pilipino kumakayod para mabuhay. Wow! Napira na yun. So alam po namin, napira talagang laman nun. Nandun po kayo? Opo. Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa nasaksihan ko rin, pamakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am, ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. So, syempre,
ang sasabihin dito ng mga loyalista at mga dilawan, gawa-gawa lang yan ng mga ebidensya na yan. You can always say that na yun po ay gawa-gawa lang. Di ba? Kasi syempre, yung paniniwala nyo, ay nakabase kayo kasi idolo ninyo si BBM. Di ba? Syempre, sarado ng isip. Pero kung laliman ninyo ang inyong isip, i-analyze ninyo. Pakinggan natin si VP Sara. Yun yung isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. Diba? Kapal ng mukha, diba? So, yun ang sabi ni VP Sara, ha? Oo, and speaking of that, VP, posible na ma-impeach kayo ulit sa Kongreso. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency-free kami, debt-free kami, walang utang na iniwan. So, walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin. 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. So wala talaga silang lusot dito kung gagawa ninyo ng kasinungalingan, istorya, na corrupt si VP Sara kasi lahat, halos nga siguro araw-araw, meron pong accomplishment report. Ganyan po ka-organize si Vice President Sara. Pero si BBM, anong gagawin natin? Isa sa mga proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So, ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Baka akala ninyo, ano ba yung mga project ni VP Sara? Tree planting. Minamaliit ng mga dilawan at mga loyalista yung tree planting ni VP Sara. Pero hindi ninyo alam, ha? Yan tree planting na yan, malaking bagay yan. Alam nyo ba kung bakit binabaha tayo? Alam nyo ba kung bakit yung mga flood control, walang epekto yan? That is a secondary protection sa bansa natin. Yung gagawa ka ng flood control, di ba? Billion. Halos nga trillion rin ang ginasta natin diyan sa sa flood control na yan. Pero itong tree planting na minamaliit ng mga loyalista, na ano ba yan? Yung Vice President, yun lang ang proyekto mo. Vice President tree planting? Don't you know ang tree planting? After 10 to 20 years, isa ito. Alam ko, grabe ang isip nitong si VP Sara. He is 10 times ahead sa mga politicians, na mga pulpul na mga politicians, sa mga bobo na politicians. After 10 to 20 years, malaking tulong po ang tree planting na yan kapag yung mga itinanim nilang mga puno. After 10 to 20 years, isa pa ito sa mga makakatulong in the future na maibsan natin ang problema sa baha. Kung titingnan nyo yung gubat natin, unti-unti ng
wala na. Hindi na kagaya ng dati. Oh, alam niyo ba kung bakit yung Manila laging binabaha? Tingnan nyo geographically sa mapa. Yung mga malalapit na diyan sa Maynila. Tingnan nyo ba kung meron pa bang mga kahoy diyan nakapalibot? Nakakatulong po yan na ito mga kahoy na ito yung that will serve as na mag-a-absorb yan. Sa isang kahoy, no? Maraming ma-a-absorb diyan sa ilalim. Yung isang kahoy, a-absorb yan niya paangat sa ilalim rin. May mga gamot-gamot yan diyan. If you plant more trees, nakakatulong po ito. That will balance the yung ating buhay, no? Hindi nila iniisip ito. Ang alam ko lang na gumagawa nitong tree planting na ito, si Pastor Apollo Kibuloy at itong si Vice President Sara Duterte. Si Bongbong Marcos, wala. Ito yung mga bright na mga politicians, bright na leader, Pastor Apollo, itong si VP Sara, yun yung mga bright. Classic na solusyon dito sa baha. Bumabalik sa atin yung kalikasan Kasi sinira natin 'Di ba? Yun yung basic nating natutunan sa eskwelahan. Kapag sisirain mo yung kalikasan, ibabalik sa atin yung baha. Pero si BBM, party lang sa Malacanang. Party lang. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko highly vulnerable sa recruitment sa illegal o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. At yan ay bawas pa ang budget ng opisina. Sanay ako sa kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, kulang yung budget lagi, no? Sobrang dami ng kailangan mo gawin para sa syudad. Sobrang kulang lagi yung budget. Pero nasa kasi yan maayos na pagbalanse ng mga kailangan mo gawin at pagbayad ng obligasyon mo. Pagdating naman sa Department of Education, makikita nyo, never before nagkaroon ng unmodified opinion ang Department of Education at nagawa namin yun. At kahit kulang yung, lalo na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin, nagawa namin na mag-prioritize kung saan gagamitin yung pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. So ready na ba ang VP Sara Duterte na harapin itong posibleng Akala ko ready mag-president. Ayun! pag-akyat muna. Dito muna tayo. Akala ko ready sa impeachment. Ready sa impeachment. Okay. Ready sa impeachment. Ready ka na ba sa impeachment kung sakaling pumunta yan dyan sa Senado? May tiwala ako sa paghahanda at kapasidad ng mga abogado, yung kaparte ng defense team sa impeachment case ko. Malaki ang tiwala ko sa kanila. At malaki ang tiwala ko sa kapasidad nila. Mga magagaling sila na abogado. Sa Department of Education, kung kayo nasa Department of Education pa at walang nangyaring hocus-pocus, sa tingin ninyo, gano'n nakalaki yung improvement sana? Kung kayo pa rin. Hypothetical ito, no? Palagay ko, kung ano yung nasa matatag agenda, nakasulat doon kung ano yung prioridad ng Department of Education. Palagay ko, 3 years na ngayon, no? Meron ng mga na-accomplish doon at nagawa na doon in 3 years. So, hindi ko lang masabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yun doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. Pero, napakahalaga kasi nung may sinusundan yung isang organization. Tulad sa amin, sa Department of Education, yun yung agenda na yun. Na kayang-kaya siyang gawin in 6 years. Kasi, sabi ko nga, kulang yung budget, kulang yung resources, kailangan mo mag-prioritize. So, kapag nagpa-prioritize ka, nagagamit mo maayos yung pera. And isa ito sa ipaprioritize mo kung papalarin na maging presidente ka at di ka ma-impeach ha.
isa ito sa itutuloy mo pagka naging presidente ka. Oh yes, oo. Napakahalaga na ayusin natin yung basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals, future government employees, future banatbay, future boss dada. Ito yung foundation. Yung kindergarten to grade 12. Ito yung nagmo-mold ng future citizens ng Pilipinas. So dapat talagang ayusin siya. At dapat mabilis yung pagbabago sa loob ng Department of Education. Kasi napapag-iwanan tayo ng mga kapitbahay ng mga bansa. Alam niyo, noong nasa Department of Education ako, sinasabi ko na lagi alam niyo, we should learn from the COVID-19 pandemic. Nakikita natin na yung classroom, hindi lang siya ang lugar kung saan pwede matuto ang isang tao. Maraming paraan na pwede mag-aral at matuto ang isang tao. So, hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Kasi hanggang ngayon, yung mindset ng mga tao, ng gobyerno, nandun pa rin sa paggawa ng classroom. Wala sila doon sa mindset na paano ba itong bata na ito matuto. Kasi yung mindset natin, nandoon pa tayo sa mindset ng 1940s. Kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Hindi na kasi ganun ngayon Sa dami-dami ng technological advances,